So kay mga lodi no, na start na tayo na magtatayo ng trusses. So actually nakapagtayo na kami ng isa doon, hindi lang namin na videohan. So yung plano natin dito ay ipwesto na natin yung trusses natin sa pinaka malapit sa katotohanan. So para hindi tayo mahirapan na mamaya. O baka sumubra naman ching, yung tama lang pag flip ng trusses, tatama siya sa plate. Oh. Bong, doon kayo sa taas. Yung pa rin ang procedure natin. Doon kayo sa taas. Kami dyan ni Reggie. Dalawa kayo ni ano. Kung kung paano anong ginawa natin doon sa isa, ito rin ganoon din ang gagawin natin dito. Same procedure lang, pero ito lang kasi may pulley tayo dito na ginawa na nilagay dalawa para mas magaan para dito sa dalawang tao na maghihila, no. So meron tayong mechanical advantage diyan pagka dalawa yung pulley natin, isa sa taas, isa sa baba. So hilahin namin ni Reggie dito sa baba para mag-level yung trusses. No, then silang dalawa ni Bong gagamitan nila ng tubo para tulungan kami, no, sikwatin. Then pagka naka-level na yan, tuloy-tuloy na yan paakyat, no. So yun ang gagawin natin para makapagtayo tayo. So kay mga lodi, no, simple lang kung pag-isipan yung trabaho. So pupesto yung dalawa doon, magkabilaan sila. Ayun. Pakita mo kami, Cheng, kung paano gagawin. Ayun. No, may tubo, no, may tubo. Tutulungan nila kami dito sa baba. Magtulungan lang, apat lang kami kasi ang magtatayo nito, no. Okay, dalawa kami ni Reggie naman, kaming dalawa dito na hilahin namin. Pero yung mga lobid namin ay nakasarga sa boom namin. Okay? Nakakaingal mga lodi. No, pero ayan, naitas lang namin. Medyo magaan itong sistema na ginawa namin ngayon. Ikumpara dun sa nauna, no. Talaga nakakahinga lang. Then ipwesto niya, silipin niyo na yung magkabilaan hangga't maaari. Silipin niyo na magkabilaan hangga't maaari yung pantay ng ng bulada magkabilaan para pag nilagyan na kasi ng brace yan, mahirapan na tayo atras sa bante niyan. Okay na. Din yung tayo niya, silipin niyo na rin bago lagyan ng brace. So maglalagay na tayo ng brace. So mas madali itong ginawa namin ngayon yung para kahapon. I-welding nyo muna, Cheng. I-welding nyo na muna dyan sa kuan. Sa nakapix na. Bago pa ito. So okay, maglalagay na sila ng mga brace lodi, no. Medyo palang talaga. Tricky itong ginagawa namin dito. So dito mga lodi, no, yung natin ay hindi na natin magagamit dito. Dahil yung pagtayo ng trusses natin ay pagano'n. So kaya dapat yung natin gusto sa labas para dakot niya yung trusses natin. Medyo matrabaho. Ilalabas pa natin yung ang gagawin natin ay ilalagay na lang tayo dito dito maglagyan natin ng palo natin. Bali, apat na tubo. Kaya-kaya naman siguro dali ng tubo ito ng process natin. Lagay tayo ng na apat, din lagay natin yung palo sa tubo para may tayo natin. So yung mga trusses na yan ay align pa natin yan, no?
ililibil pa yan, i-align. Pinabawasan na yung rate na hindi tumama yung butas. Yung ipit yan ay pinalo lang namin yung board nila ay pinalo lang namin yung pinalit para ipasok rate natin kasi talagang malaki ang difference. Tinatastas ni nilalaki ang butas. Tingnan nyo nga yung welding machine. So yan mga lodi, no? Improvise lang yung ginawa nating boom doon. Mga tubo lang na nakatayo doon. Kasi ito hindi natin magagamit to kasi dapat to nasa likod yung kwan, sa labas. Okay, hindi na natin magagamit itong boom natin, no? Kaya nag-improvise na lang doon. So double poly pa rin para magaan para dito sa baba. So kailangan lang mga lodi sa ibabaw, pinakaibabaw. So kailangan lang mga lodi talaga medyo mabilis tayo mag-isip ng paraan para hindi naman tayo tumagal sa trabaho. So sa kabila, ganun din ang gagawin natin doon, mag-improvise din tayo. Pero itong na to, tong isang trusses na to, ay dito na natin to ikapit yung sa gitna, yung ating alo para hindi na tayo gumamit ng boom kasi naipit na dito. Mahaba yung bakal nila. So yung trusses natin ay nasa gitna ng biga nila. Kaya hindi natin maitayo ng maayos kasi mahaba yung bakal na nakalabas sa kanila, kaya pinuputol natin. So nakasecure naman tayo sa katali na dun sa wall. So siyempre hindi tayo pasiguro, kaya inaalalayan nila kasi dalawang tao na mahawak. So just in case na bumitaw yung mabali yung tubo na nilagay natin, hindi na pwede pikilin yan. Bitawan yan, bitawan. So ayan na, tanggal na. Pwede nang hilahin yan. Yung lubid ha. Bong. GT kwa tayo masinit. Galawin mo yung isang lubid. Oh, yung isang lubid. Hindi yung isa. Yan. So ito, kinakapitan na ng brace para ayos na. So kaya nila binibitinan doon para makuha yung saktong kulog. Sige, ako na. Tingnan nyo kung okay na.
kailangan yan nakahulog yung trusses natin. Kasi may asintada dyan. Ayun na yung susundan ng asintada dyan, yung kuha na yan, trusses natin. Pakawalan. Dali. Release natin yung lubid para maihatak nila yung trusses. So ito mga lodi, meron na tayong isa, dalawa, tatlo, apat. Isa na lang. So ginawa namin dito, ayan yung boom namin. Medyo malayo kasi nasa kabilang side yung natin trusses. So ang inaalala namin diyan, pagka nahila namin ito ng husto dito, baka mabuwal naman papunta dito sa may boom. Ang ginawa namin, tinansya namin yung tinansya ni Bong yung lubid, kinalian doon na ikontra, no? So natsambahan naman yung saktong haba ng lubid na kailangan namin doon sa serga para pangontra. Kaya pagka nahila na namin dito ni Reggie ay sakto doon sa lubid na kontra, no? Kasi apat na kami, kaya wala naman, hindi naman natin pwedeng gamitin tong mga arawan, no? Dahil may trabaho naman yan sila. So ginawa lang namin ang paraan doon, nilagyan lang ng kontra na serga na lubid. Sakto naman pagka angat namin ng pagtayo ng trusses ay sakto naman yung lubid na nilagay natin. Kasi kung hindi sakto, baka lumagpas yung trusses, malaglag dito sa punta dito. Kaya mas maigi yung sigurado tayo maglagay tayo ng serga. So yan yung discard namin dyan, Lodi. Ngayon nilalagyan na ng temporary na brace para hindi na walaw. Ito na mga Lodi, no? Naakit na natin na ito, naitayo na. So ang gagawin natin, ito yung may diferensya eh. Ito, no, yan yung ito yung guhit natin ng parling connector. So ito pa yung tansi natin. Ang gagawin, dahil ito yung una nating tinayo at meron tayong kontra na bracing. So hindi natin ngayon to magagalaw dahil magpupuntrahan to. So gagawin, pinalipat ko sa kabilang brace para paghawakan niya na kailangan meron brace na kontra para nang sa ay pag ginalaw natin to ay hindi na to magbabago pa. Pagka inangat natin to, pinunta doon, baka sakaling tumama na itong taas nito. So meron tayong mga kunting iangat. So gaya no. Saka ito medyo malaki to, mababa ito masyado. So mababa to masyado kung napapansin niyo. So yan, itataas natin itong itong process natin. Yung problema natin ito, itong bolt mixing, no? Baka dalawang bolt na lang siguro ang hahawak nito o baka isa na lang, no? Mixing yung bolt. Kaya yun, nagtatas pa ng around 4 cm pa yan. Yung natira sa bolt natin ay nasa 3 cm na lang, so wala na. So yun ang magiging problema natin yan. Yung portion na to, yung katapat niya mababa din, saka yung nandun mababa din. Bong pakontra pag ganun sa puno, pagaya nito totong yung tinanggal nyo, di ba, may paganyan, ganun na yung nyo, pakontra na, wag na yung ganyan. O pa slanting, pakontra para paghawakan nyo na ito lahat. O dito kung ito kagaya nito, kung paano yung tinanggal niya, nakapaganyan yan, di ba? O yun din yung gagawin nyo dyan. Okay. Hindi kasi pinipwesto mo na eh, kala ko yun na yun eh. So yan ang ibig ko sabihin.
yung pakontra. No, dito ganun din, lalagyan din ng pakontra dito para yun yung maghahawak para hindi tayo hindi tayo mabuwal, kasi kung itong ibabaw lang yung aasahan natin, may posibilidad to na matumba ito, no? Parang domino effect ito pagka nabuwal yung isa, sunod-sunod na yan. So kailangan meron tayong pakontra na ilalagay na brace. So yun yung diskarte natin. So dito mga lodi, no, hindi na to kayang iurong ng tao dahil may mga brace na tayo na kinabit, ano. So ito yung malaki pa man, no, mga 8 cm. So gamitan natin ng chain block para yung trusses natin ay umurong papunta doon kay kay bung. So tingnan lang natin at baka mapigtal naman itong mga brace natin, no, mabalik tayo sa umpisa. Okay, no, bibirahin lang natin to yung ating chain block para pumunta doon. Ayun, oh, gumagalaw. Tingnan mo bang gumagalaw? Okay, ayan, gumagalaw mga lodi. So tingnan nyo yung yung mga pinagbuildingan ng ha? Grabe naman lakas ng welding ng natin, chain block, pati biga sumama na. So ayan, oh, mga lodi, gumagalaw papunta doon. So tabayanan. Dito kaya tabayanan nyo yung mga pinaghinangan at baka mapigtal. Sige, wag ka mag-alala diyan. Hindi babagsak to. Tsaka hindi naman masakit to eh. Ayan. Okay, no. Sisintro lang namin ito. Yan, lumalakad. Kunti na lang. Bong, pero tingnan mo Bong yung yung hinang ng brace natin. Gumagalaw yan at baka mapigtal. Unti na lang. So, okay, lumalakad mga lodi, no. So, ayan na. Malapit na lang. Ito na lang siya. So, 8 cm kanina yon. Mga 5 to 4 cm na lang to. Tatanggalin lang ni Pong yung nilagay niya na na brace isa at lumalaban. Okay. So, ito mga lodi, no. Ayan na yung guhit natin sa parley connector. Ito na rin yung tansi. Kay Bong, may tansi din yun. Ayan, may tansi din yun. So, insakto na rin doon. No, ibig sabihin ay good to go na tayo. Ang lang natin, ang issue lang natin ito. Okay, alis nga, Jay. So, ayan. Malaki masyado yung iangat natin dyan. Okay, kumuha kayo ng pangkalso. Lalim ng plate. Problema natin yan, yung plate maubos na yung mababa. Okay mga lodi. Hindi ba may bago kang welding mask? So ito mga lodi, no, ipopulwed na itong trusses natin sa plate. So lahat na to, good na tayo. Ayan o, naka-level na tayo lahat. Nakasintro na rin tayo sa mga parley connector natin. So ibig sabihin, nakalinya na yan. Sa kabila, nakalinya na. So ito yung napakahalaga mga lodi na yung trusses nyo, pag binuo nyo ay lagyan nyo ng markings para na sa ganun hindi magpalit-palit yung nasa kaliwa papunta sa kanan, dahil nakasalalay doon yung natin paglagay ng parlina. So kagaya nito, may mga markings na tayo ng parling connector. So dyan natin ikakabit yung parling connector sa mga guhit na yan. Kagaya may guhit na dyan natin ikakabit yan. Kailangan yan isang linya lang. Kung itong side na to dapat nung binuo natin isang linya lang. So tayo naglagay tayo ng markings dyan na kung yung punta sa kanan, punta sa kaliwa,
ganun din. Kaya dalawa yung tansi na ginamit natin para magkabilaan ay maipantay natin, mailibil. So, napakahalaga yan. Dahil kung ito lang ang tansian natin at sa kabila hindi natin masunod yung pinakalibil pa. Para pagka ginamit natin yung parlina pantay at bubong yero ay pantay din, hindi yung kagaya ng karamihan na nakikita natin parang roller coaster, akyat baba yung ano nila, process hindi pantay. Okay, so maluti kung nagustuhan nyo yung video namin ay paki-soyo na lang mga lodi, no? Paki-subscribe na lang at paki-like, paki-share na rin para nung sa ganun ay maraming alam ng diskarte natin. Okay mga lodi, no? Maraming salamat sa mga gustong matuto, makakuha ng ideya ay nood lang kayo sa channel namin at ito ay actual na ginagawa namin. At syempre pa sa mga gustong magpagawa dyan, no? Freelance kami, no? Freelance contractor kami, kompleto kami sa equipment, kompleto sa gamit, no? Message lang kayo sa Facebook page namin, message lang kayo. Okay, so ito mga lodi, no? At na-secure na natin tong mga natin, mga trusses, no? Naka full weld na sa itong mga natin, trusses, and then nilalagyan na nila bong tsaka ni Reggie ng parling connector. Hindi natin to nilagyan ng parling connector bago inakyat, kasi inakyat natin to ay nakatihaya yung trusses natin, so magsabit-sabit lang, kaya dito na lang sa taas to ilalagay. May mga naman na yan, may mga guhit na, no? Kaya lagay na lang sila ng lagay dyan, hindi na nagsusukat, hindi na nagtatansi, kasi sa baba pa lang nung pinapabrikit natin yung na yan, trusses, ay meron na tayong markings dyan, kaya pagdating dito mabilis na ang trabaho, lagay na lang sila ng lagay. After nito ay malagyan ng mga parling connector ay magdudugtong na sila ng parlina, at yung parlina natin ay naka ready na, i-aakyat na lang yan. So magdugtong dito na rin, magdugtong, so tatlong parlina lang naman yan ang idudugtong, so dito na lang sa taas idudugtong, sabay kabit na. So mga lodi, no, sa mga gusto pa lang mag trabaho, gustong subukan yung serbisyo namin, ay kami ay mga freelance contractor, no. Meron kaming mga gamit na, meron na kaming mga equipment, kompleto kami sa equipment, at kumpleto rin kami sa tao na magtatrabaho. So yung mga tao ko ay puro certified yan na welder, no. Yan sila, pwedeng mga fabricator ang mga to, pwedeng erector, pwedeng sa fabrication, pwede sa pag full weld. So lahat na yan, laron na kami mga lodi. So kung gusto nyo makuha yung serbisyo namin ay message lang kayo sa Facebook page namin na Kuya Ray the Fabricator, no. Message lang kayo doon, at baka sakaling magkasundo tayo, at mura lang kami lodi maningil. So yung aming ginagaranti sa inyo ay well experienced na kami, no, sa dami na ng tinayo naming covered court, warehouse, bahay, no, anything na bakal, no, pwede kami dyan. Okay mga lodi, no, sa mga na hindi pa nakapag-subscribe, no, nakikisuyo lang kami sa inyo, no, pa-subscribe na lang mga lodi,
paki-like and share na lang sa mga video namin kung inyong nagugustuhan. Alright. So yan mga lodi, no? Doon ko na pinadugtong yung mga parlina sa taas. Kasi tingnan nyo naman yung sitwasyon namin, no? Mahirap yan iakyat na nakadugtong na dahil maraming mga tubo na pwedeng pagsapitan. So mas maaluan kung sa taas na idudugtong. So dalawang welding machine at may isa lang silang kasama na pwedeng maniobra ng parlina. So bali tatlo sila. So tatlong dugtong lang naman yan. And then pag after nyan, pagkatapos na maidugtong na mga yan, i-distribute na yan, bubuhatin nila yan papunta dun sa kabila. Then sabay kabit na yan. Sa gitna ka, sa gitna. So yan na ngayon yan. I-distribute na. Sabay kabit na. So mga lodi, ganito naman kami maglagay ng gumawa ng sagrad. So dalawa din sila gagawa ng sagrad, no? Ito si Bong, diskarte niya, binutasan yung angle bar, yan, susuot, lagyan ng washer, piniwelding yung washer sa ating round bar. Kay Reggie naman, washer lang yung ginamit ni Reggie. Washer lang ang nilagay. Isang proseso lang, nalagyan ng round bar, tapos lagyan ng washer, piniwelding, no? Ganun na siyempre, basic na basic lang. So para dito yan, sagrad natin dito sa mga parlina natin. So itong mga lodi, no, tapos na tayo dito lahat sa taas. Ang hinihintay na lang talaga natin dito ay yung gutter tsaka yung yero. At isa to sa mga pinaka mahirap itaas na trusses sa mga ginawa namin. Dahil kung titingnan nyo, napakasikip talaga, no. Ang daming mga tubo. At mahaba yung trusses. So kahit papaano ay nairaos na ito. Ang talagang hinihintay na lang natin dito para matapos na to ay yung yero na lang. So ito pang 2 weeks namin na tinrabaho to. 2 weeks na paspas dahil manipis yung budget ito. So hindi pwedeng magtagal tong trabaho na to. Sana naman dumating na yung materialis natin na iba para hindi naman tayo malugi dito.